Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakaka-intriga at pakapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Solinik. Sabi nila, kapag nasa itaas ka na ng tatsulok ng lipunan, wala ka nang dapat panghanapin. Mayroon akong mansyon sa isa sa pinaka-eksklusibong subdivision dito sa Sorsogon City, ang Villa de Legazpi. Mula sa balkonahe ko, kitang-kita ang ganda ng bulkang Bulusan at ang sariwang simoy ng hangin na nagmumula sa dagat. Ang asawa ko, si Don Manuelito, ay isang kilalang negosyante na laging nasa abroad para sa mga investment deals. Maganda niyang buhay ko, Ate J. Branded ang mga suot ko. Kumikinang ang aking mga alahas at tinitingala ako sa mga charity ball. Pero sa likod ng malalaking gate at matataas na pader ng aming subdivision, may isang hungkag na bahagi ng puso ko na matagal nang naghahanap ng init. Hanggang sa isang hapon, habang pauwi ako lula ng aking puting SUV, tumirik ang sasakyan ko mismo sa tapat ng guardhouse. Doon ko siya unang napansin ng malapitan. Si Rigor. Si Rigor ang bagong talagang head of security sa aming face. Hindi siya tulad ng ibang guard na mukhang pagod o matanda na. Si Rigor ay may tindig na tila isang sundalo. Tuwid ang likod. Malapad ang balikat na bakat sa kanyang hapit na uniforme. At may mga mata na tila laging may sinasabing lihim. Ang kanyang balat ay kulay kayumangging kaligatan. Tanda ng pagbibilad sa initan habang nagpapatrolya at ang bawat galaw niya ay puno ng awtoridad pero may kasamang kakaibang gilas. Madam Sol, mukhang may problema po ang makina ninyo. Ang malalim at baritonong boses niya na parang humahaplos sa pandinig ko. Noong sandaling iyon, habang pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang braso niyang puno ng ugat, nakaramdam ako ng isang kuryente na matagal ko nang hindi nararamdaman kay Manuelito. Hindi ko alam kung dahil ba sa init ng panahon sa Sorsogon o dahil sa malagkit na tingin na ipinukol niya sa akin habang inaalok niya akong sumilong muna sa guardhouse habang hinihintay ang mekaniko. Sige Rigor, mukhang matatagalan tayo rito. Sagot ko, sabay haplos sa aking leeg. Pilit na itinatago ang kaba. Doon nagsimula ang lahat, Ate J. Sa loob ng maliit na guardhouse na yon, sa gitna ng ingay ng mga walkie-talkie at sa init ng hapon, nagsimulang mabuo ang isang ugnayang alam naming dalawa na magdadala sa amin sa apoy. Habang naghihintay, nag-alok siya ng malamig na tubig. Nang magkadaop ang aming mga daliri sa pag-abot ng baso, hindi niya agad binitawan ang kamay ko. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Isang tingin na tila hinuhubara ng aking pagkatao at ang aking pagiging madam. Minsan po madam, ang mga mamahaling sasakyan, kailangan din ng tamang pag-aalaga. Gaya ng may-ari nito, bulong niya na tila may double meaning. Ate J, alam kong mali. Alam kong may asawa ako at siya ay empleyado lamang sa subdivision na ito. Pero ang bawal ay sadyang masarap. At ang titig ni Rigor ay tila isang imbitasyon sa isang mundong hindi ko pa kailanman napasok. Ang mundo ng ligaya na walang limitasyon. Lumipas ang mga araw at tila naging ritual ko na ang dumaan sa main gate ng mas madalas kaysa sa kinakailangan tuwing alas 5 ng hapon kung kailan nagsisimula nang mag-agaw ang dilim at liwanag sa langit ng Sorsogon. Sinasadya kong bagalan ang takbo ng sasakyan ko. Doon, makikita ko si Rigor, nakatayo ng matuwid, sumasaludo, habang ang mga mata niya ay tila nagniningas na uling na nakatitig sa akin. Isang gabi,
tumawag si Manuelito. Sol, baka sa susunod na buwan pa ako makauwi. May mga aberya sa planta sa Singapore. Matabang na sabi niya. Imbes na malungkot, nakaramdam ako ng kakaibang laya. Iyon na ang hudyat na hinihintay ko. Nagbihis ako ng isang manipis na silk robe na hapit sa aking katawan. Lumabas ako sa balkonahe at tanaw ko mula sa malayo ang flashlight ni Rigor na umiikot sa paligid ng perimeter fence malapit sa likod ng aking mansyon. Kinuha ko ang aking cellphone at ginawa ang isang bagay na alam kong magpapabago sa buhay ko. Nakuha ko ang numero niya mula sa logbook ng subdivision noong nakaraang linggo sa kunwaring dahilan ng security concern. Rigor, may narinig akong kaluskos sa may garden sa likod. Pwede mo bang tingnan? Natatakot ako. Mag-isa lang ako rito. Text ko sa kanya. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto. Nakita ko na ang anino niya sa ilalim ng malalaking puno ng pili sa aking hardin. Mabilis akong bumaba at binuksan ang glass door. Pumasok siya. Bakas ang pag-aalala sa mukha. Hawak ang kanyang heavy-duty na flashlight at ang batuta sa kanyang baywang. Madam Sol, nasaan po ang narinig ninyo? Sinuyod ko na ang labas. Wala namang tao. Hingal na, sabi niya. Ang kanyang uniforme ay medyo basa ng pawis dahil sa pagtakbo. At ang amoy ng kanyang panlalaking pabango na hinaluan ng amoy ng barako ay humahalimuyak sa loob ng air-conditioned kong sala. Dito. Rigor? Parang dito sa loob ng silid na ito. Turo ko sa pinto ng aking private den. Habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. Nang pumasok kami sa loob, sinarado ko ang pinto. Ang tanging liwanag na natitira ay ang mula sa buwan na tumatagos sa kurtina. Humarap siya sa akin, handa sanang mag-inspeksyon. Pero hinawakan ko ang kanyang braso. Matigas ang kanyang kalamnan, parang bakal. Madam, delikado po ito, bulong niya. Pero hindi siya lumalayo. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang flashlight sa mesa at ang liwanag nito ay tumama sa kisame na nagbibigay ng madramang anino sa aming mga mukha. Rigor, alam nating dalawa na walang magnanakaw sa labas. Sabi ko sa boses na halos pabulong na. Ang tanging nanakawin dito ay ang pagkakataong ito. Hindi na siya nakapigil. Hinapit niya ang baywang ko at naramdaman ko ang init ng kanyang palad sa aking manipis na robe. Matagal ko na itong pinapangarap, Solinik. Mula pa noong unang araw na nakita kitang bumaba sa sasakyan mo. Alam kong langit ka at lupa lang ako. Pero sa gabing ito, kahit itaya ko ang trabaho ko, hinding-hindi kita bibitawan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng Villa de Legazpi, nilunod namin ang aming mga sarili sa isang halik na puno ng gutom at pagpipigil. Ang bawat haplos ni Rigor ay may kasamang bagsik at tamis na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang matikas na security guard na dati ay tagapagbantay lamang ng aking kaligtasan. Ngayon ay siya nang nagnanakaw ng aking katinuan. Dinala niya ako sa malambot na sofa. Ang bawat pagtanggal ng butones ng kanyang uniforme ay tila musika sa aking pandinig. Hindi na ito usapin ng yaman o posisyon. Sa 4 na sulok ng silid na yon, kami ay 2 kaluluwang nauuhaw na sa wakas ay nakahanap ng balon sa gitna ng disyerto. Ngunit habang kami ay nasa gitna ng aming masarap na bawal, biglang tumunog ang kanyang walkie-talkie. Base to Unit 1, Rigor. Nasaan ka? May emergency sa main gate. Kailangan ng pirma mo. Nagkatinginan kami. Ang kaba ay humahalo sa excitement. Huwag mo munang sagutin. Pakiusap ko. Ngunit alam naming dalawa, ito pa lamang ang simula ng isang mapanganib na laro. Pinatay ni Rigor ang kanyang walkie-talkie, isang mapangahas na desisyon na alam naming pareho ang kapalit. Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang init ng aming mga katawan at ang pagtakas sa realidad na naghihiwalay sa amin. Ang bawat gabi na sumunod ay naging mas mapanganib. Nagagawa naming magkita sa pinakamadilim na bahagi ng clubhouse, sa likod ng mga matatayog na gumamela, at minsan ay sa mismong quarters
ng mga guard kapag wala ang kanyang mga kasamahan. Ngunit ang bawat lihim ay may hangganan. Isang madaling araw, habang paalis si Rigor sa aking mansyon, napansin kami ng isa pang security guard na si Berto. Hindi nagtagal, ang mga bulong-bulungan ay kumalat sa buong subdivision na tila apoy. Dumating ang balita sa aking asawa na si Manuelito. Sa halip na iskandalo, pinili ni Manuelito na tapusin ang lahat sa isang tahimik ngunit masakit na paraan. Pinatalsik si Rigor sa trabaho at binigyan ng blacklisted status sa lahat ng agency sa Bicol. Ako naman ay pinapili. Ang marangyang buhay sa Sorsogon pero parang nakakulong sa gintong hawla, o ang sumama sa isang lalaking wala nang maipapangako sa akin kundi ang kanyang lakas at pag-ibig. Sa huli, nanaig ang takot ko na mawala ang lahat ng kinagisnan kong yaman. Hinayaan ko si Rigor na umalis ng Sorsogon City nang hindi man lang nakakapagpaalam. Ang huling balita ko, bumalik siya sa kanyang probinsya sa malayo. Bitbit ang alaala ng isang madam na minahal siya sa dilim pero ikinahiya sa liwanag. Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa gate ng Villa de Legazpi, tinititigan ko ang guardhouse at hinahanap ang anino ng lalaking nagpadama sa akin na ako ay buhay, kahit sa loob lamang ng ilang sandali ng masarap na bawal. Mga ka-confess, at yan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Yan ang naging karanasan ni Solenik. Isang paalala na ang bawat kilos na ginagawa natin sa dilim ay may katapat na liwanag na maglalantad ng katotohanan. Minsan, ang kaligayahang panandalian ay may kasamang habambuhay na pagsisisi. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating channel. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong ito ni Madam at ng kanyang matikas na security guard. Hanggang sa susunod nating kapanapanabik, mainit at makabuluhang kwento dito sa Tagalog Wild Confession. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong uploads. I-follow niyo na rin po ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa iba pang mga updates at behind the scenes ng ating mga confessions. Muli, ako ang inyong lingkod, Ate J, nagpapasalamat at nagpapaalam. Hanggang sa muli, mga ka-confess, keep safe and stay wild.